Ayan, na-intrigue ako dito sa ano na 'to, sa comment ni sir na nag-BFS daw siya ng March 25, 2026 and March 27, 2026 is meron na daw tatake yung kanyang passport. So, hindi naman niya binanggit kung nasa Pilipinas talaga siya. Pero kung nasa sa Pilipinas, medyo nahihirapan kasi ako na parang mag-gets. Kasi nga, sa Pilipinas kasi, every Tuesday and Friday lang nakakapag turnover itong si BFS Czech Embassy papunta dito dito sa Ministry ng Czech. So, meron pa siyang verification process na tinatawag, verification ng mga documents na ipapasa nyo, na kahit kayo ay nakapag-pasa na ng mga documents, syempre, i-verify nila yan kung true ba talaga yung NBI mo ba na pinasa is totoo ba. Lahat yan, i-verify nila, i-check nila kung legit ba talaga, pati yung translation, lahat-lahat yun. So, sa span na March 25 ay nag-BFS siya. And, syempre, yung 25 na yun, kung nag-BFS siya ng umaga, pwede na gabi ng March 25 madala yan sa Czech Embassy. So, sa BFS kasi ginagawa yung interview and then dadalhin sa Czech Embassy sabihin natin na gabi ng March 25. So, mapo-forward yan sa mismong ano ng Czech Embassy, isabihin natin na 26 na ng umaga. So, from 26 ng umaga hanggang 27 is madadala na dito or mabe-verify dito agad yung kanyang documents. So, naging conflict lang siya kasi pwede siyang maging mislead sa iba. Pero kung sinabi naman ni sir na totoo naman talaga na ganun yung nangyari sa kanya, so i-congratulate natin siya. Pero hindi siya talaga yung normal na nangyayari. Kasi nga, meron siyang verification process na tinatawag. And then, medyo naging ano lang ako doon sa naging comment niya kasi gusto ko sanang tanongin kung totoo ba talaga or legit ba talaga yung agency niya kasi ang iniisip ko baka hindi legit yung agency niya na binigyan lang siya ng copy na ano ng parang visa niya, ng Schengen visa niya, copy at idinikit daw ika sa passport niya. Kasi ganito po yan, bago po kasi maidikit sa passport nyo, yung inyong mga visa, kailangan nyo munang magbigay ng SPA sa inyong agency dyan sa atin sa Pilipinas. For example, ito yung case to case ha. So, bibigyan ko lang kayo. Kaya medyo nahihirapan ako na intindihin kung totoo ba talaga or baka na-scam si sir. So, ito yun kasi. Guys, kapag nag-forward kasi sila dito sa Czech Ministry sa Ministry of Interior ng Czech Republic ng inyong mga documents, may verification process siyang tinatawag. And kapag na-verify nila, malalagay doon sa inyong Ministry of Interior. So, pwede nyo siyang i-search guys. Sa Ministry of Interior, pwede kayong mag-search ng inyong visa processing kung siya ay approved na or decline. So, kapag nakalagay na doon is approve siya, itong si agency nyo, hihingan kayo niya ng SPA. Ang SPA na tinatawag, ito yung nagpapatunay na binibigyan nyo sila ng karapatan na kunin ang inyong yung inyong Schengen visa sa mismong Czech Embassy at sila yung magdidikit sa passport nyo. Sa case ni Sir, from March 25 hanggang March 27, nangyari ang verification at ang stamp ng kanyang visa sa kanyang passport. So, hindi ko sinasabi na sinungaling or hindi ako naniniwala, pero ang hirap din kasi siyang paniwalaan. Nag-iisip lang ako na baka kasi na-scam si sir, kaya ganito siya kabilis. So, gusto ko lang i-emphasize kay sir na i-check or i-verify kung legit talaga yung kanyang agency or yung pinag-applyan niya. Gusto kong i-emphasize sa kanya na i-double check niya kung tama or reliable yung kanyang naging experience. Kasi sa tagal-tagal ko na po na nag-aano ng mga information dito sa Czech Republic, ito pa lang yung unang-unang beses na in 2 days is na-approve yung visa. So, naniniwala ako within a month na-approve yung visa. Minsan, meron 2 weeks na-approve po yung visa natin, pero hindi po siya nai-stamp agad sa passport. So, ito kasi yung binanggit niya na na-stamp na kaagad or nakalagay na agad sa passport, naka-stamp. So, yung visa kasi natin is medyo malaki yun. And then, yung laki ng visa natin doon is hihingi pa kayo ng SPA sa mismong sayo, kung iyo yung visa na yon sa mismong sayo, hihingi sa agency mo ng SPA para makuha niya mismo sa Czech Embassy. So, gusto kong i-emphasize dito na i-double check or maging vigilant kayo kasi hindi natin alam kung paano kumikilos ang mga scammer. Baka mamaya niya yung pinag-applyan nyo para magbayad kayo for the next na process na ibibigay nila for placement fee or something na ticket, airfare ticket.
sasabihin nila niyan na okay na kayo, naka-stamp na kayo, something like that, pero ang totoo is hindi pala sila totoo. So gusto kong maging vigilant kayo, gusto kong maging mapagmatsyag kayo. Marami pong lumalabas na mga scammers ngayon at hindi ko sinasabi na hindi natin pwedeng paniwalaan si sir kasi yun naman talaga yung sinabi niya. What if lang kasi, kaya ko to ginawang vlogs kasi what if lang kasi na si sir is hindi reliable yung kanyang napag-applyan, or sabihin natin na yung napag-applyan niya is niloloko siya. Kaya gusto kong i-emphasize dito na sir, kung nakikinig ka man ngayon sa aking video, gusto kong i-double check mo yung mga information or kung ikaw ba ay naka-approve talaga sa Ministry of Interior ng Czech Republic. So, pwede nyo yung ma-search ang Ministry of Interior. Punta lang kayo sa Google. And then, pagpunta nyo sa Google, i-check nyo yung inyong ZOB number or yung inyong receipt number. Pwede po yan. Pwede nyo po yung ma-check doon. So, ang ZOB number po is ibibigay sa inyo ng inyong mga agency or pwede nyo yung i-request sa inyong agency. Or kung hindi naman, may customer service sa OI or Ministry of Interior ng Czech Republic, pwede po kayong magtanong kung ito bang visa na to is nanggaling talaga sa inyo sa Czech Republic. So, kung hindi kayo sure doon sa inyong mga visa, pwede po kayong magtanong sa kanilang customer service. Ito po ay ginagawa ko lang at ito ay sinasabi ko lang kasi masyadong naging parang palaisipan yung nangyari na process kay sir. Kasi nga, kung babasihan mo, from March 25 to 27 is only 2 days lang po ito. And sabihin natin na from March 25, nag-run yung kanyang BFS, sabihin natin ganon, dumating siya sa Czech Embassy ng pwedeng March 25, tapos March 26 na ng umaga nila na check, and then sabihin natin March 26 na forward na nila dito sa Czech Republic, and then pagdating agad ng March 27, approve agad, and then nakatatak na kaagad sa passport. So, kung iisipin nyo, kahit siguro sino ang makakabasa ng comment na ito is mapapaisip din kung legit ba talaga yung na-applyan ni sir. But kung legit, congrats po. Siyempre, kung legit, masaya ako kasi for the first time in the history ng Czech Republic is may naka-approve agad ng visa na ganyan pong kabilis. Kasi wala talaga akong source na merong ganyang kabilis na pag-approve po ng visa unless ang naano ko lang is yung 2 weeks. So, 2 weeks na pinakamabilis na na-approve ang visa. Pero pag approve ng visa, hindi po kaagad siya nakatatak sa passport, guys. Hindi siya kaagad matatatak sa passport kasi kailangan pa ng agency kunin yun. Kahit sa visa reunification, medyo matagal din siya, inaabot din siya ng 3 months pataas. So, yun, sir, paki-double check na lang po. Kung napapanood mo man yung video ko, paki-double check yung iyong visa kung talagang siya ay legit from Czech Republic. So, yun, thank you.